Alright, tuloy-tuloy tayo sa ating palatuntunang special on Saturday. Ako po si Cesar Chavez at ang panawin ho natin ngayon ay kami hong mga reporter nung dekada 80. Ang mga pangalan ho nila ay madalas hindi lang dito pati sa ibang broadcast and print media, kahit hindi pa ho uso ang social media. Ang dalawang panauhin natin ay kilalang kilala sa media industry sapagkat nagiging source sila ng mga impormasyon, lalong-lalo na sa panahon ng may kalituhan at kung may krisis, kung minsan at minsan madalas sila ang kinukunan ng mga impormasyon. Sila ho ay parehong mga batikang opisyal ng Armed Forces of the Philippines at ngayon ho ay kasama ho sila sa bumuo ng 6 yung alyansa na nagkakaisang mamamayan. Pakilala ho natin si unang-una ang tumatayong namumuno nito, Lieutenant General Delberto Adan. Dati ho isa sa pinakahuling naging posisyon ho niya sa pamahalaan ay naging Executive Director ng Presidential Commission on Visiting Forces Agreement. Lieutenant General Adan, magandang umaga ho sa inyo. Sa inyo at sa inyong mga tagapakinig. Mayroon ho akong classmate sa high school, no? Elementary, high school, yun ang valedictorian ho namin at isang maging magaling na abogado. Pangalan ay Vicente Adan. So every time na narinig ko si General Adan, naalala ko yung classmate ko. Very, very passionate and high on good governance advocacy. Ang pangalan ay si Attorney Vicente Dante Adan. Alright, kasama rin ho natin isa sa mga paboritong ini-interview ni Ginoong Joe Tarok nung siya ay nabubuhay pa, si dating Colonel Mariano Santiago. Sir, hi. Welcome back to DZRH and happy to see you. Hoy, same here. Good morning. Alright, good morning po. Of course, kasama ho natin ang founder ng kapisanan ng mga social media broadcaster sa Pilipinas, Dr. Mike Aragon. Dr. Mike, magandang umaga sa iyo. Good morning, Cesar. Alright. Thank you Alright, simulan natin. Bakit nilikha ang 6 at siguro pakipaliwanag sino ang mga miyembro nito at bakit to inorganize itong 6 alyansa nagkakaisang mamayan? Unang-una, nais ko lang liwanagin, no? Kaming dalawa ni Colonel Santiago ay members ng Advocates for National Interest. Itong grupong ito ay composed ng mga retired senior officers of the armed forces, the police, generals, ex-chiefs of staffs, no? Who serve in government after their retirement. Some became legislators. Our prominent members were Senator Biazon, no? Commodore Chuck Agustin, General Ramon Farolan. Unfortunately, they passed away. So, halos lahat sa kanila madalas na interview rito, pati ng aking palatuntunan. Yes, so this small group, we're about 20. We've been meeting for the last 7 years. Advocates for National Interest. Yes, ANI. Doon ako chairman. Hindi ako chairman ng 6. Okay. But I'm one of our group, the ANI, is one of the core organizers, no, of the 6. And ang tanong nga is paano nabuo ang 6? Ang nangyari dito, kaming nasa ANI ay sa aming regular meetings ay nag-usap at nakita namin ang pangangailangan na mag-integrate, sumama sa ibang mga cause-oriented groups na kagaya rin namin ang pinaglalaban, ang adhikain. So na-identify namin ang issues na top sa ating bayan ngayon, yung corruption, political dynasty, and the need for electoral reforms because of the fraud that had been alleged. So, nag-invite kami during one of our sessions ng like-minded groups, like religious groups. So we had Bishop Bagaforo of the Caritas Philippines. We had Attorney Alex Lacson, who is already very passionate about the need for to end political dynasty. So, yung grupo na yan nag-usap-usap and started inviting others to listen, exchange views. And this was about 2 months ago. So now finally we decided, why don't we form a movement? And we came about coming up with the name because there are 6 sectors
that we have identified, no, the retired military, the religious or faith-oriented groups, business professionals, the youth, Women. the women, and then the rest are the civil society groups that wants to join. So dyan nagsimula yung ani, and we agreed to launch the movement on a very special date, no? That was August 23, yesterday. Sapagkat gaya ng paliwanag sa atin ng aking kasama, si Colonel Santiago, yan ay very significant date na yan sa ating history ng Pilipinas. Sigaw. Cry ng Pugadlawin. At so ginanap yan sa Club Filipino, a very historical place. At natutuwa kami na ang response, no, ng mga inimbitahang grupo ay massive, no? We were surprised, more than 200 people, about 200 to 300 came. And these are leaders of various representing groups. various organizations. Various organizations. Established. Yes. Not an overnight organization, established. More than long. 2 dozen groups. And more are joining, no? More wanted to express their desire to join. Some came as observers, but I think with yesterday's presentations, by very significant presentations by known personalities who are passionate about their cause, tingin ko marami pang sasali. Alright, thank you, General Dan, Colonel Santiago. Sir, nagsimula kayo na more or less 20 lang kayo. Ang ganda nung pangalan eh. And at the same time, yung mga personalities involved na at least nabanggit nyo kanina, yung Advocates for National Interest. It's a bipartisan, parang statesman ang para sa bansa ang direksyon. Tapos pagkatapos niyan ay nag-expand kayo, nag-collaborate at maraming pumunta. Anong mensahe nito sa mga Pilipino? Anong ibig sabihin nung marami palang mga kapareho ang pananaw at paninindigan at nag-expand at nag-collaborate? Anong ibig sabihin ho nito? Yan ang tama-tama. Sana isasagot ko sa iyo. Tinabi mo na marami palang like-minded na mga tao. Pareho nang iniisip. Pero ang nakikita ko ay kulang talaga sa leadership. Ang kailangan kasi natin, basically, no, in general terms, kami naman non-partisan. But we are looking later on, eventually magkakaroon tayo ng mga kagaya na sinasabi si Lee Kuan Yew, merong mga leaders na madidedicate yung kanilang focus doon sa ano ba talaga ang problema ng bayan. Hindi lang ito sa Pangulo, even yung mga subordinate national leaders. Kailangan natin ng reawakening ng mga tao. Alright, in other words, in the process, ang hinahanap nito ay reforma, but at the same time ay leader. Yes. Sa mga susunod na pagkakataon, di ba? Parang a continuing search for a better government, better Philippines. Parang ganun ho. That's right. Kasi parang may konting helplessness na Kahit yung even among our ranks, no? Yung iba, wala na tayong magagawa dyan. Endemic na yung corruption. At kontrolado na tayo ng mga dynasties. Pero still, ano nga ba magiging pakinabang ng, sabi mo nga dati mga bata tayo, pero ngayon, anong pakinabang natin kung kami na tumanda na tayo lahat? Nag-iiwan na lang tayo ng mensahe sa susunod na henerasyon na tinutulungan natin sila to have a better nation, a better governance, at siguro yun lang ang maiiwan nating legacy. Alright. Babalikan ko si General Dan bago kay Dr. Mike Arapon. Mr. General, anong ilang indicators bago tayo pumasok doon sa issue na ang top 3 na nakikita ng alyansang ito, ng organization ito, ng mga like-minded persons, retired, active, senior officials. Anong ilang indicator para mapasok tayo na ang problema ng bansa natin ay political dynasty, corruption, tapos yung fraud, no? Anong ilang indicators na nagbunsod sa inyo upang ang tatlong ito ay pagtuunan ng pansin ng inyong grupo na dito iikot ang narrative at ang advocacy, ang discourse para sa dulo noon ay parang political reforms, cultural reforms, parang a holistic approach, ano,
transition from one stage to another. Ano ang ilang indicators na nakita ho natin na maaaring mag-guide sa ating mga kababayang nakikinig at nanonood ngayon? Gaya ng nabanggit ko, yung advocates of national interest ay composed of ex-military men. No? We are security professionals. And part of national security is not just having a good military, modern military. It includes all the facets, no? Including economic, social, education, diplomacy. And after discussions, many discussions, bakit ang ating poverty levels ay still mataas? Ang ating youth, ang education ay hindi at par with world standards. Marami pa ring hindi in the surveys that we have read, the comprehension level of our young students are still low. Pagkatapos, pagdating sa ating political sphere, doon sa studies na aming nabasa, like the study of Dean Mendoza of Ateneo, nakikita doon na 80% of at least at the gubernatorial level, no, governors, are products of political dynasty. At yan ay sa mayors naman 57%. So yan, doon sa study na yun na i-connect na these political dynasties are connected, are intertwined with katiwalian or corruption. At sa mga presentasyon na nadinig din namin, kagaya ng presentation ni Mayor Magalong, backed up by studies from the DBM data, from the national budget, ay nakita doon na napakaraming resources ng gobyerno na nadadivert for personal or other uses other than the project it is supposed to go. So, lahat yan may epekto sa ating national security, well-being ng Filipino people. So, these are the indicators that we saw, and sabi namin, siguro dapat nating itakal ito. Although, as I said, we are military men, we're concerned with national defense, national security, West Philippine Sea. But this time, we also have to address the bigger issues, no? That also relates to national security. All right, thank you, General. Dr. Mike Aragon, issues ng political dynasty, fraud, katiwalian sa pamahalaan, anong espasyo ang nakukuha nito sa social media sa ngayon? Before I answer that, Successor, gusto ko lang sana idagdag, no, sa statement ni General Adan na hindi lang korupsyon ang epekto ng dynasty. Sa ground level, ang pinaka-clear na epekto nito lahat is poverty. Because of the activities of the dynasties, no, that includes corruption and everything, the end result sa taong bayan is naghihirap ang taong bayan. Because of the fact na ang pondo ng gobyerno natin, because of the dynasty activities to maintain their power sa area, nagagamit nila sa maling paraan. So the end result, pag tinitingnan natin, yung may mga dynasty, this is based on the studies, no, na areas, no, usually poor yan, mahihirap. Why? Because of the activities, no. Now, when it comes to the social media aspect naman, yung advocates for national interest, kami sa kapisanan ng social media broadcasters ng Pilipinas, na ang tawag namin sa sarili namin, reluctant self-imposed watchdog ng social media kasi walang batas governing social media, no? That's why may mga abuses nagagamit yung social media sa hindi magandang paraan, especially sa national security interest ng bayan. Quite specific, Dr. Mike Aragon, ano? Kung ang ani at ngayon nag-expand sa anim, ano, ang nakikita nila ay tatlong malalaking issue kung bakit nandito pa rin tayo sa ganitong kalagayan natin, poverty, corruption, dynasty. Kung sa mga nakakatanda sa atin, educated, learned, experienced, public officials na hindi lang academicians kundi galing at naintindihan nila ang loob na ito, kasukasuan ng mga isyong ito. Kung yan ang tatlong yan,
sa millennials naman, karamihan ng dito sa tatlong ito medyo may edad na, no? May seniors and retired. No? Kung yun ang kanilang sentro sa social media, anong pinagkakaabalahan nila? Ito bang tatlong ito ay pasok sa issue na isinisigaw nila, nagiging content nila? I ask that question sapagkat ang dulo nito, mamaya itatanong ko, saan tayo patungo dahil sa movement na ito? Anong logical conclusion ang gusto nating makita? Anong mga milestones ang gusto nating makita? Yun ang gusto ko sanang makita. Kumakain ba ng espasyo sa millennials, sa TikTok, sa Twitter, sa Instagram, sa Facebook, itong tatlong issue ito sa ngayon? Cesar, ito po ang nakikita ko kami sa Kapisanan ng Social Media Broadcasters ng Pilipinas or KSMBPI. Meron akong nakikitang commonality sa amin. Sa Advocates for National Interest, kami sa KSMBPI, very basic ang common denominator namin. Love of country, patriotism, nationalism. Lahat itong mga tatlong sinasabi nila and more, no? We can really go and address this, no? Pero ang importante, Sec, is communication plan. We cannot do this advocacy kung hindi maintindihan ng taong bayan where we're coming from. Kung hindi nila maintindihan ang problema. Patungo ako ron. Thank you, Dr. Mike Aragon. Balikan ko si Colonel Mariano Santiago. Sa paliwanag ni General Adan ay naikuwing-kawing poverty, corruptions, at tuloy-tuloy na pagbaba ng estado ng ating edukasyon ay dahil halimbawa sa sinabi ni General Adan at ni Alex Lacson, ang ito ay political dynasty. Anong direksyon natin? Which means, ang tama ba ang understanding ko na ang inyong pakay ay to end the political dynasties, and therefore ano ang ways ang pwede nating directions dito? Anong pwedeng mga hakbangin kung ito ang advocacy ho ninyo? Paano sa tingin ninyo matatamo ito? Well, that's from small wins to milestones, halimbawa ko. That's right. Kasi ang we start from what the Constitution provides. Ano ang nakalagay sa saligang batas? Bawal na ang political dynasty. Pero kailangan na gumawa ang Kongreso ng batas na magpapaliwanag ano ba ang political dynasty. So ito muna yung starting point natin eh. Bawal na yan. So merong ang Constitution, ang saligang batas ay mandato ng taong bayan yan eh. Kaya kung hindi sumusunod ang ating mga liderato sa pinaka-basic na dapat nilang gawin, almost 38 years na since the 1987 Constitution, something is wrong, di ba? Siguro ang mga mambabatas natin, hindi lang takot galawin, maring sabihin ayaw nila, pero maaari ding sabihin takot silang kumilos. Because ako nakikita ko pwede siguro kung magkapatid, isang congressman, isang mayor, sila magdi-define. Pero ang makikita natin, yung mag-asawa, mayor, vice mayor, and vice versa, magulang at anak, wala na tayong check and balance. Naging negosyo na ng pamilya ang dynasty. At ito ang gusto nating mangyari, na malinawan ng mga tao. Kasi meron silang, may magbibigay ng ayuda sa kanila, pero saan ang gagaling yung pinagbibigay sa kanila? Akala nila, o kaya, dalawa yun eh. Either nagpapasalamat sila, or sinasabi nila, wala namang mangyayari kahit sino ma-elect eh. Yun ang gusto naming maliwanagan ng ating mga kababayan, na sila ay parte rin ng kanilang kahirapan dahil hindi nila pinipili na maigi kung sino yung dapat mamuno sa kanila. Alright. Kung ang prevailing consciousness ay wala namang magagawa na. Yeah. Kung ang prevailing consciousness, ang prevailing culture ay wala namang magagawa na. Ang kailangan ay counter-consciousness at ay counter-education para doon sa logical conclusion na ito ang struktura, ito ang batas para lahat ay may pagkakataon. How do you exactly propose to do this, General Adan? Halimbawa, napanood ko yung speech, bahagi ng speech ho ninyo kahapon sa Globe Filipino. You actually cited na, 37 or 38 years na tayo pero walang enabling law
Ngayong mayroong 6. How do you propose to translate this advocacy into a legislation so that yung advocacy na ma-neutralize or ma-minimize ang impact ng dynasty na binabanggito ninyo ay mabawasan din ang influence nito sa perpetuation ng poverty cycle hanggang sa baba. Narinig ko yung magpi-people's initiative ho ba kayo? Ganito ho ang direksyon ng 6? Sa aming manifesto na binasa kahapon ni Colonel Santiago, isa sa panawagan namin ay patungkol kay Pangulo, no? Kay President Ferdinand Marcos Jr. Na kami ay nag-aapila sa kanya na mag-certify siya ng urgency sa isang panukalang batas, bill, na kailangang i-define na ang political dynasty. Sa tingin namin, yun ay mabilis na paraan kung aaksyonan ng no less than our president, no? Certifying as urgent. No? Sapagkat alam naman nating lahat, marami ng attempts, no? Meron ng mga bills filed in the past administrations tungkol sa political dynasty na hindi naman gumagalaw sapagkat walang nagtutulak. Pero sa tingin namin, kung no less than the will of the office of the president is expressed, baka may mangyari. Doon sa nasabing People's Initiative, ang eksperto namin yan, I think you know, si Attorney Alex Lacson. But pinaliwanag niya sa amin ano ang isang paraan para magkaroon ng batas without having to pass through the legislative process of Congress. Medyo complex yan. It requires more time, effort. Pero sa paliwanag ni Attorney Lacson, isa yun sa paraan. No? So we are studying this options, and we will see how it will evolve to attain our final goal, no, na magkaroon ng batas defining what is political dynasty. Sometime in 1991, kami ho ay mga batang reporter na about 10 of us na pinag-uusapan ni dating Executive Secretary Oscar Orbos na sumama sa kanya sa Malacanang at doon ay nailagay ako bilang Chief Executive Officer ng Presidential Council on Youth Affairs. Sa panahon na yon, kasama yung ibang mga batang mambabatas, mga young councilors, young board members, ay inimbitahan namin Luzon, Visayas at Mindanao what is now known as National Movement of Young Legislators. In 1991, ang pangarap po noon ay kasama si Kiko Pangilinan, Josie De La Cruz, Noel Medina of Pasig, mga batang na galing sa student movement, ay pagsamasamahin, kayo ay konsehal, board member ng iba-ibang lungsod, pagsamasamahin para pwede yung pag-usapan na ibinabandilan noon yung new politics. Right. New politics. Hanggang ang opisina ko ho ang naging secretariat para itong mga young councilors, young board members ay dalhin sa UP Diliman at doon naglaban, nagtunggalyan si Sandy Ocampo, young councilor of Manila, and Kiko Pangilinan, young councilor of Quezon City, at marami pang iba mga young councilors, at nagkaroon ng elections. Ang panawagan noon, nagkaroon ng democratic space, and therefore tingnan natin baka pwedeng isulong ang new politics, no? Nag-evolve hanggang sa ang NMYL, Mr. General and Mr. Colonel and Dr. Mike ay mga anak na ng mga dynasties. Right. No? So, pero hindi ako sa personal, hindi ko agad ginajudge yun sapagkat napakaraming mga anak ng politiko na mga reformist. Hanggang ngayon, marami akong kakilala na reformist, on their own, reformist. Kumbaga, kung saan sila nakatira noon ay hanggang ngayon doon pa rin sila nakatira. Ibig sabihin ay hindi nakakitaan sila ng pag-aabuso, pagbabaya sa kapangyarihan. Maraming hindi nag-succeed, of course. My point is, marami ng attempt nito. Panahon pa ni Bonifacio, ni Rizal, ni Jacinto, ni Del Pilar, yung Cryo, Balintawakla, Pugad Lawe, lahat maraming attempt. Bago nag-1935, bago nag-1972, may umuusbong sa National Assembly, Legislative Assembly, sa local government. Marami nag-a-attempt. Retirees, senior officials, retirees, nag-a-attempt na, are we better off now than we were, etc., etc. Parang, what's wrong?
ngayon may 6. Bago may 6, maraming mga alyansa, mga organizations. Bago kayo, may Council of Foreign Relations, kung ano-ano pa. In other words, laging may attempt. Kaya ang tanong ko, sa advocacy ho ninyo, anong nakikita ninyo mga milestones, small wins and milestones na pwedeng matuto doon sa mga nakaraang mga movement na pag-igihin, pagbutihin ang gobyerno at mga taong nasa gobyerno at ang bansa natin? Ano yung mga pagkakamali in the past na may mga attempt din ng katulad ninyo na mag-institutionalize ng structural change at ng mga leader na tunay na may magpagmamahal, hindi lang temporary holders of government positions but a more or less permanent Filipino responsible citizens. Ano ho yun? Ano ho yung mga nakikita natin noon na maaring lessons ng inyong grupo ngayon na para mag-succeed to certain extent, milestones during your lifetime? Unahin natin siguro si Colonel Santiago and si General Adan. Well, actually, going back noong ako'y elementary, ang nakikita ko yung mga patriotic songs na kinakanta namin Dahil meron kaming portions nung elementary, yung buong klase kumakanta. In fact, hindi nalilimutan Gising o gising mga liyag, hayot ang bayay iligtas. So yung sa subconsciousness ng bata, magi-start na agad yung love of country. Nawala Nawala yung mga ganon. So, isa to sa ating dapat ipaalam sa mga bata. But more than that, despite the fact na ang ating Pangulo ay may sarili ding dynasty na yan kailangan malagay sa consciousness din ng leader, at itong inaapila namin sa Pangulo, kung siya ay nakapag-declare sa SONA, tigil na ang pogo. Isang salita lang Isang salita lang. So kung ang ating Pangulo ay makukumbisi natin, this is for the good of the country. In fact, hindi ko na isasama yung redemption ng Marcos name. Sapagkat ako personally, noong ako'y sa LTO, hindi ko nalilimutan ang bilin sa akin ng Pangulong Marcos, matanda. Sir, what are my marching orders? Sabi ko sa kanya. You clean that agency. Kaya matapang ako noon Because the President was behind my back. Na sabi niya yung linisin mo. And you know, na-cover mo naman ako. So, yung pag-develop noong consciousness ng bata and then yung leader na madidevelop natin sa kanyang mind. Kasi, tama yung sinabi mo Rizal, sabi niya, the Philippines is century hence. Doon sa kanyang El Filibusterismo, Noli ba yun, o sabihin ni Elias, kayong mga bata na mapapalad na makikita ang pagsilang ng mukhang liwayway, huwag niyong kalilimutan yung mga nawala. Dahil sabi niya, nawala sa kadiliman ng gabi. Kausap niya si Basilio. Ganito nangyayari sa amin Parang kami si Elias. At kinakausap namin ang mga Basilio, yung mga bata. Ito siguro ang start. Alright, General Adan. Thank you, Colonel Santiago. I'd like to talk about my military background. Starting from junior ranks, I was a lieutenant in the 70s. Most of my field assignments were in Mindanao. I had a brief stint in Samar, from company, battalion, brigade. I retired as Southern Command Chief. Naikot ko yung Mindanao. And I became superintendent of PMA. One of the longest, more than 2 years. Nakita ko ang vast potential ng ating kabataan. Ang daming talents. At nandun yung passion nila to learn, to be educated. There's hunger for knowledge. And as you have described, sa grupo ninyo noon, mga batang politiko that have been trained, nandyan pa rin yung desire to serve the country. But not what needs is nurturing. Kailangan ng ingredients for them ay para umusbong. Gaya ng nabanggit ni Colonel Santiago,
kami sa military naniniwala doon sa kasabihan. There is no such thing as a bad regiment, only bad commanders. No? There's no such thing as a bad army, only a bad commander. Therefore, napaka-importante ang liderato. Identifying the right leader so that sa kumpas niya, no, he can orchestrate, he can command, he can cause things to happen. Yung potential na nandyan, na naghihintay lang to be nurtured para umusbong, ay mangyayari because merong direksyon ay binibigay. Ang problema, how do we select those leaders sa present sistema? Na nakikita natin, ang selection ng leaders ay not necessarily through merit, but because of family connection, etc. Ito nga pinidiscuss natin. So, kailangan i-develop ang sistema na magkaroon tayo ng leaders because of their merit, because of their character, and not because of their wealth or impluensya. Yun ang ating patutunguhan. Or, lagi kong hinahanap yung ano yung mga susunod na mga milestones. Yung 2025 elections, pwedeng maging platform ng anim para yung itong mga advocacy ninyo ay ipalaganap at mag-encourage doon sa criteria na nakikita ko ninyo na pwede nyong supportan. I understand, thinking ko very very clear to media and to people na nakarinig ko sa inyo at sa inyong mga grupo that this organization is non-partisan. Yes. Very very clear ho yun, non-partisan. But yung 2025 elections ba ay hindi nyo nakikita na isang platform, isang opportunity, isang posibleng milestone para itong mga advocacy ho ninyo ay lalong maipalaganap at doon sa mga posibleng maglunsad at kumapit dito at magbandila nito regardless kung anong political affiliation ay maaaring yung suportahan? Well, actually, ang time frame natin masyado ng gipit, no? October filing na ng certificates of candidacy. So siguro, pinag-uusapan din naman namin, in fact, pagkatapos noong launching kahapon ay nagkaroon kami ng konting kritik. At pinag-uusapan namin, what can we do to advance this advocacy further? Yung kritiko niyan within your organization. Yung kami wala na yung media, wala na yung observers. Kami na halos sina. Because at the end of the day, susukatin. Teka muna. Okay ba? Mayroon tayong demand sa Pangulo. But at the same time, the political culture of both houses of Congress, they have their own dynamics. That's right. Pag pumunta ka sa baba, si congressman at si mayors, mayroon din dynamics. Si mayor at sa mga kapitan, may mga dynamics din. Sapagkat sa mga barangay ngayon, kung hindi si tatay, si nanay din. Hindi ba? At si anak din. Para gano'n eh. Siguro, first step, siguro, diyan kailangan si Dr. Mike. Dahil siguro first step diyan, yung makita ng tao, even bago mag-eleksyon, wag naman kayong bumuto ng mag-asawa na vice mayor at mayor. Yung ganun lang as a start, ano? Wag naman yung magkasama sila kasi ginawa na nilang negosyo yung politika eh. Di ba? Ano hanap buhay ni nanay? Ano hanap buhay ni tatay? Di gobyerno. How do you reverse this, General? Sa pinakita namin kahapon at in-emphasize, yung anim ay composed of the 6 vital sectors of our society. Youth, no? Women. We have religious. concluded na kung isang sektor lang ang kikilos, hindi pa pwede. Kailangan buo. Kailangan whole of society, whole of nation. Hindi pwedeng religious lamang, hindi pwedeng youth lamang, o women. Hindi pwedeng kaming mga retirado lamang, no? Kailangan buo. So, ang tanong mo ay, may magagawa ba sa 2025? Itong anim ay bagong launch lamang, no, kahapon. At binubuo pa namin yan, lumalaki. Subalit, given our resources, time available, we will do our best to educate, to raise awareness,
sa mga issues na hinaharap ng bayan. At napakalaki ng role ng media. Gagalak kami at nakilala namin si Dr. Aragon, isa sa mga pillars na kailangan sa ating adhikain, no? Ang role of information, communication, social media in particular. So siguro up to 2025 may magagawa. Maybe not yet major milestones, but there'll be movement. So we will do, given the resources, the time available, what can be done. That's also the reason why I invited Dr. Mike. Kasi habang tinitingnan ko sa YouTube yung halimbawa yung presentation ho ninyo, yung presentation ni Mayor Magalong, yung brief speech presentation ni Alex Lacson, habang pinanonood ko ito, parang sa isip ko, is this the prevailing consciousness among the young? Kung i-scan ko ho ang Twitter, ang X, kung i-scan ko ang Instagram, wala yun. Halimbawa, I make some presentations on the current media landscape. Who produces what media content at any given day, and what kind of content do they produce? The number one social media content producer is still mainstream media. Halimbawa, example, no? Nung full-time ho ako rito, ay naging number 2 kami, number 3 sa TikTok sa isang taon. Ano ho? Hindi namin matalo ay kapuso mo, Jessica, I need to mention that. Talagang mas magaling. We were producing, sabi ko, dito ho sa DSRH, we were producing 50 Videofy content. 50. Tapos meron lang kami mga ilang video editors, and each one of them mayroong task kung ilang ipoproduce nila. Tapos yung mga reporters covering the Senate, the House, Malacanang, Justice, Krame, Defense, etc., including correspondents, would be able to produce as 40 to 50 content every day. Pero kung i-scan ko kung ano yung ginagawa everyday, not so much on political dynasty. Yes, corruption is an issue. Laging nandoon ho yan. But it is about electoral fraud, natiba sa mga contents na yon. Panahon ni Miriam Santiago nung tumakbo siya 1991-1992, ang SWS Pulse Asia surveys, pag tinatanong ano bang gusto nyong marinig sa isang kandidato, laging nandun sa tatlo: anti-corruption, poverty, tapos employment. Doon ho umiikot to doon ho umiikot, nothing to do with West Philippine Sea. Well, ngayon medyo tumaas na ho siya, mas mataas na ho siya. My point is, hanggat wala siya sa national consciousness, ang hirap hatakin yung transformation, yung mindset ng taong bayan. So, kaya ko in-invite si Dr. Aragon because gusto ko talagang malaman itong mga issues ng mga nakatatanda, statesmen and women, na narinig natin kahapon. Nasang level ito ng consciousness, ng kamalayan ng ating mga kabataan? Sabi ko, baka kakailanganin ho ninyo yung mga warriors. Sapagkat nakita ko rin, nung in-scan ko ang social media, Luzon, Visayas at mga region, marami ho doon aligned sa inyo, but not necessarily na may mainstream nationwide. In other words, may pulo-pulutong na nananawagan at tuloy-tuloy. Halimbawa, yung halimbawa yung mga kaibigan natin sa Bicol, si Attorney Tumutorgo. That guy is your campaigner. With or without your presence, halos aligned ho kayo. At marami mga vloggers na mga ganon na pwedeng mag-advocate mga ganito. Kaya ko tinatanong, ano ba ang small stones or small wins and milestones ang nakikita natin sa advocacy ho ninyo by 2025, and partially answered ho by you, Mr. General? Ngayon, dadami pa ho yan. Dadami ho yan. Sa kasaysayan ng Pilipinas, mas dumarami ang kakampi sa mga ganitong advocacy pag panahon ng eleksyon. In other words, pagka walang eleksyon, Mr. General, no one talks about fraud, paminsan-minsan may corruption, dynasty is not even an issue to most of them. Of course, it is a legitimate issue. It will always be an issue. Sapagkat nakikita lagi ang correlations ng poverty sa political, whoever holds the political power, barangay, local and national. So, yun lang ho, Mr. General, that's why I invited Dr. Mike Aragon para parang yung ating mga nakakatada, nandoon na yung wisdom, but who's going to package them on how it's going to win the hearts and minds of people?
media is no longer the media. Nung tayo ho ay mga batang reporter, kayo ay spokesperson. Ngayon ho, ngayon ho, 15 seconds. Tawag nila dyan shorts. Short reels. Short reels. 1 minute lang. Imagine, paano mo i-1 minute or 15 seconder yung Dynasty? Short memory din ng mga Pilipino. Subliminal. Subliminal. Mr. General. Well, para nga kaming may produkto maganda, pero kung hindi mo naman maibebenta, wala rin mangyayari. So you need a good marketing, you need good communications. No? At nagagala kami na nakilala namin si Dr. Aragon. He will be a good partner of ANIM. We hope he will be there. At yun ang ating gagawin. No? Iikuto ba kayo buong Pilipinas? We will be inviting other civil society organizations. We will be coming out with a strategic plan. We will have to discuss. No? But definitely, we'll have to reach out, go to the provinces. We have to expand. We have to expand. Siyempre, it's on air, online, and on ground. That's true. Kumbaga, some of you have to be seen in Naga, in Dagupan, in Bacolod, and sometimes kailangang makita nila yung human face of the champions of this advocacy. So, which means we need support. Kumusta ang business sector nung nilansunin niyo ito? Are they excited? Sila ba ho ay nagpaparinig or? Just for the launching, definitely we would need some resources there. We need to spend for many things, the administrative, etc. So sinubukan namin volunteer contributions, donations from personal funds. Nakabuo naman kami ng samamang na kulang pa, so nanawagan kami through social media at may mga nag-contribute voluntarily. So if that is the test of how we could generate resources, perhaps we've seen a path, no? Makikita natin at sa tingin namin with the exposure yesterday ng aming adikain, the personalities there, ay ngayon mareraise na ang consciousness na meron palang grupo na dapat nating suportahan. Lalo na kung we will reach out. Lalo na kung aligned. Lalo na kung aligned. Yes. Or halimbawa si Kamala Harris, di ba? $34 million was na-generate agad in short the time dahil sa mensahe niya na kung na malaking pagkakaiba niya sa kanyang katunggali at magiging katunggali, di ba? At maraming naniwala sa kanya, 34 million in a few in short a time. Nakikita niyo that's going to happen like for open. That is what we will strive for. Alam mo, parang yung Operation Tulong. Operation Tulong. Tuloy-tuloy. Because it's like I remember dati, anonymous donor ako. Correct. Pagka sinabi nung sa radyo, kailangan niya ganito, may nasa ospital. Ang mga tao tumatawag, di ba? Yes. Alam nyo, General, it's an indicator na may pag-asa ang bansa. Operation Tulong. From late na gabi, 11 o'clock, naging 10:30, naging 9:30, nilagay siya ng 3 to 4 ng hapon, at ngayon mayroon ng 10 to 11 dito sa this everyday. In spirit of volunteerism and civic-mindedness, katulad ng experience ni Colonel Santiago, may dumarating na tulong. Kasi nauunawaan nila na ito ay para sa tao na nangangailangan, hindi para sa bulsa. May accountability, may transparency, yung mga ganon, hindi ba? Ganon na nangyari kay Captain Bob Yap, no? Sabi niya, kailangan natin ng ganon. Yung mga military man, 3,000, 2,000. Ngayon? Individually. Ganon na nangyari sa amin. Ganon na nangyari dito sa... So pagpapalaganap ito, Dr. Mike, pagpapalaganap ito ng kausa at yun ang contribution ng, halimbawa, pwedeng maging contribution ng mga katulad ninyo. Messaging kasi second importante dito. Kanina nagkikwento si Colonel about Jose Rizal, yung sinasabi ni Elias, Basilio, etc. So ang point natin dito, how do we translate it to the consumers? What I'm talking about is the millennials. No? If we talk about the 2025 election, of the 70 million na registered voters, 60 to 70, more than half of that are millennials, basically. Ang voting power ng millennials matindi. Ang problema is hindi natin na-translate itong mga idealistic na mga bagay-bagay that is very important for love of country and everything. So, ang problema kasi natin, Sec, is
ng panahon natin, it's easy kasi mainstream media, in other words, conventional ang usapan. This generation of millennials, Paiklihan ang mensahe. Iba. Padamihan ang mensahe. Pag kinentohan mo yan, nilecturean mo yan, matutulog yan. Or papatayin nila yung change, yung attention span. So we have to adapt a strategy na talagang makukuha natin sila. Okay, alright. And this is our role Okay. para ma-push natin ang common Alright. advocacy there for love of country. Alright. Unfortunately, wala na ho tayong oras. Ako ho'y marami ho kaming natutunan sa inyo, Mr. General Adan and Colonel Santiago and Dr. Mike. Nakikita natin na alam nyo ho, kung mayroong dapat ipagpasalamat ang bayan, may mga katulad pa ho ninyong tuloy-tuloy kahit retired na. Pwede naman kayong manahimik na sa inyong mga lugar Senior at citizens. magbasa-basa na lang ng dyaryo at ng libro at magsulat. But you are here in front of us in spirit of volunteerism, civic mindedness and patriotism para maglako pa rin ng mga idea na nilalako noon pa ng ating mga dakilang bayani. Alright, parting message mula kay Colonel Santiago, sir? Well, ang masasabi ko lang, nagpapasalamat ako sa pagkakataong binigay niyo sa amin na mak-reach out sa ating mga mamamayan. Ang sabi nga ni General De Villa, dapat masabi natin, pag sinabi natin we, tayo yung mga kumakatawan talaga sa mga mamamayang Pilipino. At inaasahan ko na kahit papaano ay mayroong magpapalaganap nitong advokasya na ito. Maraming salamat. Thank you, Colonel, retired Colonel Magano Santiago. Dr. Mike, parting message? The power of the nation, the government, emanates from the people. So how can we tap the power of the people if the people cannot understand what we're fighting for? So kailangan ang way of communication natin sa would be effective at saka talagang flexible rin. We cannot be like the olden days, no? We have to be very creative in doing this so that we can get the millennials part of yung sinasabi ni Jan, whole of nation, whole of society approach. Yung senior minister ng Singapore, paminsan-minsan nakikita ko sa YouTube, nagbibigay ng mensahe. In fact, pati si LKY, si Lee Kuan Yew, paminsan-minsan yung kanyang mga messages na mahahaba. Ngayon ay tinatranslate na into phrases, into paragraphs, in small sentences. At nakikita mo, maraming maraming followers at maraming nagsishare. Ibig sabihin, yung idea na katulad ng idea ninyo ay hindi namamatayan. Kailangan lang para nililiyaban para tuloy-tuloy na mamayani sa ating mga kabayan. Parting message, Mr. General? Yung mga problemang nakikita natin ngayon na kinakaharap ng bayan, malalaking problema. Sa tingin ko ay nagbubunga rin sa lack of patriotism ng ating mamamayan. No? Kulang tayo sa pagmamahal sa bayan. Isang napakalaking challenge yon na dapat nating tugunan. No? Indifference. Dahil bata pa siya, hindi siguro na-develop yung pagmamahal sa bayan. Ang nangyari is pangsarili. No, I will act on this because I'll benefit from it. Pero dapat erase natin ang consciousness, love of country. So ang challenge, how do you develop that among the new generation na sinabi mo, no? So I think that's where the power of media, particular social media, will come in. Yes. How do you teach patriotism using the social media? Alright. One of the On that note, challenges. maraming salamat, gentlemen, sa pagpaulak ninyo sa aking paanyaya sa umagang ito. Thank you. Pasensya na sa executive session, kumain kami ng mga 3 minuto. Susunod na ang executive session, samantala ako po si Cesar Chavez at sumainyo ang ating palatuntunang special on Saturday sa umagang ito.